ang pinakadako nga religious compromise nga nahitabo sa taliwala sa mga Kristohano ug mga Pagano. Nahitabo sa panahon ni Constantino nga emperador sa Roma ngadto nga tuig 306 ug 337 AD. Nag-ingon nga kini siya ang unang emperador nga na-convert kuno ngadto sa Kristyanismo. Sa iyang panahon adunay problema ang iyang imperyo. Number 1, pag-alsa sa mga Hudiyo. Ikaduha, ang mga Kristiyano ug mga Hudiyo nagsimba sa samang adlaw Sabado. Ug ikatulo, ang Domingo giila sa mga paganong sagrado. Kung saan man niya paghiusa sa iyang imperyo. Yaantong Marso City 321 AD, naghimo siya sa kadekreto o sa kabalahon kung mao kini ang unang pag-ila sa pagbantay sa adlawng Domingo. Naun sa pagkahitabo ang religious compromise. Katugutan ni Constantino kung magpadayon pagsimba ang mga Kristiyano sa ilang Diyos ilalong sa kondisyon na sa Domingo na ug dili na sa Sabado. Ug ang mga Kristiyano usab misugot na bahalag Sunday o Domingo basta gawas mo na sila sa pagsimba sa ilang buhi nga Diyos. Dinhi nagsugod ang pagsimba sa adlaw ng Domingo. Ang mga Pilipino nisunod sa Domingo sa diha nga kini nasakop sa mga Kastila pagkanhi dinhi Bajilan gikan sa Spain. Magyantong panahon na sakop sa Roman Empire. Dinhi mo kita kung kano sa nisulpot ang pagbantay sa Domingo. Usa ka dakong bakak ug dili tinuod ang pagsulti sa mga butang sa panahon kuno ni Emperador Constantino na ako na nahitabo nga kompromiso o pag-compromise sa gitawag og faith nga gipanguluhan ni ining maong gitawag og emperador. Kini nga klase nga pamahayag nagapunting ka na o nagapasabot ka na nga ang namahayag wala masayod sa detalye sa kasaysayan sa panahon sa nahitabo ni Constantino o sa mga Kristiyano sa ikatulo o ikaapat ka gitawag og siglo. Nga naman kung maingon siya nga naay dako nga tawag ining pagkompromiso nagihimo sa Constantino sa iyahang gitawag og panahon usa ka na ka supak sa lohika ug supak sa realidad sa panahon nga nag-reign si Constantino isip emperador sa gitawag og Roma. Nga naman si Constantino sa kanang nga panahon siya ang sole emperor sa west ug sa gitawag og east kay napildi naman niya si Emperor Maxentius nga iya harap ng agaw nga gustong ilugon ang tawag ining Rome pero wala man mudaog, wala magbadaogon si Emperor Maxentius. Mao na nga sa kana nga panahon ni Constantino ang sole emperor sa Rome, sa Roman Empire kaniadto usa lang kabuok. Sa practice man gud sa mga Romano is naagyon na lahi gyud na after Emperor Diocletian, lahi na ang emperor sa east, lahi pud ang emperor sa west. So buti pasabot, powerful kaayo si Constantino at the time. Og imposible nga maghimo sa pag-compromise sa iyahang baruganan isip usa ka pagano sa usa lamang kagitawag og minority. Ang mga Kristiyano ana nga panahon is was minority sila ana nga panahon kay ang population sa Roman Empire at the time ni Constantino mga around not less than 45 million hangtod sa gitawag og 65 million. Unya ang mga Kristiyano at the time niabot lang sila og siguro dili lagpas sa 2 million. So buti pasabot usa ka binuang ang pangunahuna nga ang emperador mo kompromiso sa iyang baruganan para lang sa minority. Binuang na. Dili pwede nga ang tawag ining emperador mo kompromiso sa gitawag og minority nga minor nga gitawag og community. Iyahagi ng pug-on, iyahagi ng birahon. So unsa may reason nga nang i-compromise ang iyang stand para lang sa minority. Ingon pa niya sa tong higalang tawag ining pastoy sa Seventh-day Adventist nga naa daw kuno nahitabo nga revolt ang mga Hudyo sa panahon sa pagreign ni Constantino isip usa ka emperador. Sayop nga naman kay nahitabo ang revolt after nga tawag ining nakonkir ni Constantino ang east after niya napildi si Emperor Maxentius. Nahitabo nga naay gitawag og Jewish revolt against sa gitawag og Roman Empire. Hindi na to i-appeal ang before 3rd century, before Constantine. Nahitabo nga na Jewish revolt sa panahon ni adtong 351 to 352 AD sa pag-reign ni Emperor Constantius Gallius nga bayaw ni Constantius II nga anak ni Constantino. And at this time, patay na si Constantino. Kay ang year na hitabo ito, akong yung ganina, 351 to 352 AD. Namatay si Constantino 37 AD. 16 years nang nilabay. Kapatay si Constantino, diha pa nahitabo ang Jewish revolt. So, kanang issue nga decree
ni Constantino nga sumala pa niya pagkompromiso sa gitawag og pagtuo para sa gitawag minority, usa na kanakadakong bakak nganuman nahitabo ko na sa revolusyon, usa ka nakadakong bakak nganuman 321 gi issue ang decree unya pagkahuman ang revolt nahitabo ni atong 351 352. So usa naki-influence kang tawag ni Constantino para usbuna nga ang revolt nahitabo man sa panahon sa ni Emperor Constantius Gallius. So usa lang ganda kong bakak sa pagpamahayag na nahitabo ang tawag ini nga pagkompromiso tungod kay na revolt. Magbasa lagi kasaysayan lagi di lagi kay chismis lang ang ihatag ba. Lain pang punto ingon pa niya ni kompromiso kuno si Constantino kay at that time daw ang mga tawag ining mga Hudyo ug mga Kristiyano naa daw kunoy same practice sa adlaw nga pagsimba mao nang adlaw nga Sabado. Sumala pa niya. O siya kabantay nga bisan gani ang Biblia 200-300 years before Constantine na anay pamulong ang balaang kasulatan nga ang una mga Kristiyano kaniadto ang adlaw sa ilang pagsimba, adlaw Domingo. St. Matthew chapter 28 verse 1, 9, and 16. Adlaw Domingo gisimba sa mga apostoles si Kristo. Acts chapter 20 verse 7, adlaw Domingo simba sa mga apostoles si Kristo sa pamaagi nga Santa Misa o pagtipik-tipik sa tinapay. 1 Corinto kapitulo 16 bersikulo 2, adlaw Domingo gihapon. Revelation chapter 1 verse 10, adlaw Domingo gihapon. Onya before Constantine naa ni mga statement pud ang mga early fathers. Ang buti pasabot katong mga early Christians after the time of the apostles. For example, sa Didache nga usa sa pinakaraan nga dokumento sa mga Kristiyano kaniadto nga ilang gisulatan para sa pagtudlo may tungod sa ilang disiplina, may tungod sa ilahang gitawag doktrina, mo nang gisulti. But every Lord's Day, Sunday, gather yourselves together and break bread and give thanksgiving, and after having confessed your transgression, that your sacrifice may be pure, but let no one that is at variance with his fellow come together with you until they be reconciled, that your sacrifice may not be profaned. Ano saan nagisulti? AD 70. So na paghisgot sa adlaw Domingo after the apostles, katapos ang namatay nga mga apostol St. John man, kini pasok pagani ni sa Apostolic Times is 99 AD man namatay pagkahuman kini gisulat ang Didache mga around 70. So napay influence gyud ang mga apostoles ni ining maong gitawag og dokumento. Then after sa AD 70 gisundan pa pod katong kini gitawag letter of Barnabas. So ingon din we keep the 8th day or Sunday with joyfulness, the day also in which Jesus rose again from the dead. 74 AD. Pag-abot na po sa 110, Saint Ignatius of Antioch, sulat niya dito sa Magnesians chapter 8, ingon, those who were brought up in the ancient order of things, or the Jews, have come to the possession of new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. 110 AD. Sunod, St. Justin the Martyr around 155 AD. But Sunday is the day on which we all hold our commonly assembly because it is the first day on which God, having wrought and changed darkness and matter, made the world and Jesus Christ our Savior on the same day rose from the dead. Domingo gihapon, magtigom sila. Magtigom sila sa ilang common assembly. Sulat niya sa First Apology, chapter 67, AD 155. Okay. Kini nga to ang tawag ini nga ipang quote is mo nitong mga dokumento sa mga early Christians before kang Constantine. Kasi Constantine nag-reign siya mga around 306 kung wala ko masayo. 306 to 337. So kini nga to mga dokumentong pagkutloon but pasabot ini wala pa sa Constantino. Okay. Ya para di kalusot nilang argumento nga diha na ni gawas ang adlaw Domingo sa pagsimba sa panahon ng Constantino. Mao man ilang tawag ini chismis. Okay. Another document mga around AD 225. So nag-quote ang document 70 AD, gawas sa Biblia ha. 70 AD, 74, 110, 155. Karon kay 225.
in the middle of the 3rd century. Ingon din, the apostles further appointed, on the first day of the week, let there be service and the reading of the scriptures and oblation, the holy sacrifice of the Mass. 225 AD na. Oh, the document nga, the Didascalia rather. Didascalia. Okay. Pagka 229, 4 years after, nagpagawa sa pagdokumento si Origen sa iyang libro Commentary on John chapter 2 verse 28. Ang giingon niya, hence it is not possible that the day of rest after the Sabbath should have come into existence from the 7th day of our God. On the contrary, it is our Savior who, after the pattern of his own rest, caused us to be made in the likeness of his death and his also of his resurrection. Nagisgot na po sa laing kining adlong Domingo. Diba? Victorinos around 300, same, the Lord's Day. Eusebius of Caesarea, sa 312, same, nagisgot gihapon siya, nga tawag anang ang mga Kristiyano, dili na mag-observe sa gitawag og Jewish Sabbath. So, bakit nang ilang giingon nga nag-exist lang ang pagsimbang ang Kristo adlong Domingo after sa decree ni Constantine ni adtong March 7, 321. But na. Last point, sa pamutbot sa itong higala nga tawag ining pastoy. Ingon pa niya, nagbibog daw ko si Constantino, sa kana daw nga panahon na ang mga Kristiyano o mga Hudyo nagsimba daw sa tawag anang sa Ginoong Dios sa same day kanang adlaw igpapahulay. Nya siya syempre kay pagano daw siya, so para tawag anang iyang iyahoom ang pagtuon niya sa gitawag og mga Kristiyano, wala gisulti niya mga Kristiyano nga sige, tugutan ta mo sa pagsimba sa inyong Dios. Tawag ining publicly basta ang inyong kuan Domingo kay para sa mga pagano importante ng Domingo kay mao na ang adlaw sa tawag ining Diyos nga si Sol Invictus. Ang tubag na to ana mali, bot baka. Nga naman number 1, ang mga pagano, particularly ang relihiyon na gigunita ni Emperor Constantino, walay gideklara nga official day of worship. Ang tanang adlaw sa simana gipangalan kana nila sa Dios, sa ilang mga Diyos kay para in honor sa ilang mga gahom nga Dios, dili tungod kay gitagaan ng importansya kanang maong gitawag og mga adlaw. And at the same time, mga sir, mga even gani ang tawag ini nga Saturday, kanang ginadepensaan sa mga sabadiha, kining mga Seventh-day Adventist, ang Saturday ang sa Latin word na Dies Saturni. Yon, the day of Saturn, ilang Diyos nga si Saturno. Di lang kay tawag ining Dies Solis, Dies Solis rather, Dies Solis. And that refers to the tawag ining Domingo. Dili lang kay kana tanang mga adlaw. Gipangalan kana sa ilahang gitawag mga Dios kay wala pa may Lunes, Miyerkules, wala pa man, late naman na ang kana ang mga term Lunes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Yun. Late na siya. So kana nga mga pangalan silang adlaw kaniadto, ilan lang gipangalan sa ilang gitawag mga Dios. Pero nungka nga naa sila gideklara nga bag-o or tawag ining gideklara nga kanang adlaw nga kung diin kanang adlaw mao na ang ilahang day of worship. Wala sila official declaration. So, unsay purpose? Nga moingon sila nga importante sa mga adlong Domingo nga ang tanang adlaw importante man para sa mga gitawag og mga pagano. So katong ilang giingon nga para isulod ilang unahon na kay isa tawag ano mga Kristiyano, kanang adlong Domingo is mao na ang adlaw ilang simba. Wrong, mali. Ilahan kaayo nga wa nagbasa og kasaysayan ng pastoya. Ilahan kaayo. Okay. Kung tinuod nga Domingo ang adlaw igsisimba, sa gitawag og mga pagano, no need na pod nga mag-issue og decree si tawag ining Constantine to kanang usapan pa ba to legalize the practice of Christians sa pagkaman ipahaog og Domingo. Nga naman kung practice naman kana, di ba? Mo magkana ang ilahang regular or a special day para sa pagsimba nila sa ilahang Dios. Unsay purpose sa decree? Unya kini nga decree dili ni siya tawag ining religious decree kung dili usan ni siya kagitawag og civil decree. Way kalabutan sa relihiyon. Pero kadong Domingo man ang naa sa unang at Constantino, dili tungod kay sa Constantino ang naka-influence sa mga Kristiyano sa adlong Domingo igsisimba nila kang Kristo, kung dili
na influensyahan si Constantino sa mga Kristiyano. Kay si Constantino kabalo nga ang mga Kristiyano, mabit na nagpagawas sa Edict of Milan ni atong 313, nga libre ang mga Kristiyano sa pag-practice sa ilang faith, ilabi na sa pagsimba nila kang Kristo sa adlaw Domingo. So, makita nato nga kini nga to ang higala nga tawag ining pastoy sa gitawag 70 Adventist pa ni kabasa siguro sa kasaysayan. Magkatawa ka ba kay nahulog na nahadlok si Constantino sa minority. Ang mga Kristiyano nga panahon, musukan pagkatago-tago, musukan pa ba kanang hadlok ba sa emperador? Kunya, madlok na si Constantino dito sa ila. Nya para mag-compromise para makuado ang gubot o sa bigay gubot. Na sa 321 ang gubot kini hitabo din na dili ang Jewish Revolution. Ang nahitabo din na kanang erehiya ni Arius Bicoyanap ana nga panahon mo bitaw pagka 325 AD nagpatawag og First Council of Nicaea. Sa Constantino mismo ang nagpatawag. Unsa issue din na ang pagka-Diyos ni Kristo dili lang adlaw Sabado. Pataka lang gid sila da. Muna nga dili ta usapan pa ba? Di ta maluit sa itong mga higala nga mga dili Katoliko. Nga naman kay sa kadugayan nilang depensa sa ilahang pagtuong gihuptan, damor magsigbuka ang ilang bakba, damor nga masakpan sila sa ilahang bakak o sa ilahang butbut. Wala nga kitang mga Katoliko dita pailad. Kung magpailad ta niining mga tawana, matingkagol ang atong kalag dito sa impyerno. Muni atong timan-an. Gaw, kung nahigugma mo kang Mama Mary, higugma po ninyo si Ellen G. White. Kaya si Ellen G. White, usa ka propeta. Kung wala mo nahigugma kang Ellen G. White, kung inyo siyang gitamay, kung inyo siyang gibiay-biay, samara nga inyong gitamay o gibiay-biay si Lord Jesus Christ. Makalingaw ning atong mga higala nga mga dili Katoliko, particularly kining atong mga higala nga members sa Seventh-day Adventist, kining ilahang tawag ining mga defensor. Ano man kay tungod sa ilang kadesperado bisag unsa na lang gid intawon ang ilang ipangyawit. Murag kaingon ta ba nga asa magibutan nila ilang tama nga rason ug tama nga pangunahuna ano. Ingon pa niya higugmaon pa daw nato si Ellen G. White. Sama pud sa paghigugma nato sa mahal nga birhen. Pati maging layo as tinain ang ingon anang klase nga pangunahuna. Ngano man kay ang mahal nga birheng Maria dili pwedeng ikatandi ang tawag ining Ellen G. White. Nga naman kasi Ellen G. White may koneksyon sa tawag ining buhat sa plano sa kaluwasan. Si Ellen G. White ning buto lang sa ika-19 kasiglo sa tumong og tinguha niya nga kuno iwali daw ang maayong balita mao to nagtukod siya lag ilahang kaugalingong sekta. Ug kanang sekta gihinganlan nag Seventh-day Adventist. So buti pasabot kanang sektang ilang gitukod way connection kang Kristo kay ming buto lang man niadtong 1863. So buti pasabot kun ato ang aninawon og sabton pagmaayo kanang nagtukod sa 1863 wa ni kalabutan sa makaluwas ng gibuhat ni Kristo sa unang siglo. Ngano man tungod kay wala gibuto sulpot or tawag anang naging kompetensya lang sa Ginoong Kristo sa pundok o sa iglesia ang iyang gitawag og gitukod. Kanya pagkahuman si Ellen G. White dili sama sa mahal nga Birheng Maria nga ginganlan sa balaang kasulatan og bulahan kas mga babayeng tanan. Unya kini si Ellen G. White madisgrasya gyud ang mutuo ni ining tanan. Ngano man again way kalambigitan walay gitawag og koneksyon sa kaluwasan gihimo ni Ginoong Kristo. Ang mahal nga Birheng Maria magud mga higalag mga igsuon. Dili magud siya sama sa ubang mga santos, lahi magud siya. Ano man kay maura na siya nga tawo ang mihatag og unod ug dugo sa manluluwas. Ug kanang unod ug dugo nga gihatag sa mahal nga Birhen mao na gigamit ni Kristo pagbuntog sa sala ug pagbuntog sa kamatayon. So buot ipasabot na luwas ta si Ginoong Kristo ang nagluwas nato at the same time ang kahimanan nga iya gigamit ang dugo sa mahal nga Birhen. Mabataw ang balaang kasulatan nag-ingon nga bulahan kas babayeng tanan. Wa man giingon di sa balaang kasulatan nga bulahan kas babayeng tanan apil pod si Ellen G. White
Wala oy. Nya sa balang kasulatan pud niingon pud ang Anghel Gabriel gikan sa langit, "Hail full of grace, maghimaya ka puno ka sa grasya." O man gingon nga maghimaya ka apil pud si Ellen G. White. So dili pwede nga ingnon nato nga kung nahigugma tas sa mahal nga birin higugmaon pud si Ellen G. White. May labot na si Ellen G. White. Kaduha kung sa kuan pa ba anang resulta manggod na sa pagkasulpot o resulta na sa pagka bitang way tarong na pangunahuna ba kung baga kung tuuhan nimo si Ellen G. White. So ingon ana din lain pa si Birhen Maria inahan sa Dios. Kana nga Dios nahimo ng tao mo na si Ginoong Jesucristo. Si Ellen G. White unsa man siya? Mas kuya pa itong mga banggiit ng santos nga namatay sa gitawag og pagtuo. For example, Santa Teresa de Avila, Saint Teresa of Lisieux, Santa Veronica. So kanang mao mga santusa di na pwede katandi pud nimo kang Ellen G. White ngano man. Usa naman to nas Ellen G. White oy. O di na pwede sumo ng kanang ilang kon nga higugmaon. Damgo na lang ninyo na. Ibutang na lang ninyo na sa inyo ang mga damgo, ang mga tulog mo. Okay. So yun, si Ellen G. White usa ka mini nga propeta. Ang mahal nga Birheng Maria gipili sa Ginoong Dios kay siya ang gamiton, siya ang tawag ining espesyal nga gamiton sa Ginoong Dios para sa kaluwasan sa tanang tao. Si Ellen G. White mini man nga magtutudlo. Mili man nga tawag ining nga propeta nga nakikompetensya sa iglesia nga gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. And lastly, ang mahal nga Birheng Maria mabasa sa Biblia. Di ba? Mabasa matot mga mahal nga Birhen sa Biblia. Si Ellen G. White, apa mabasa? Wala eh. Pati mabasa. So kanang giingon nila nga tawag ining di mo tuo kay di mabasa, ambot ngala pug kaning ubang mga membro ani nila. Grabe gyud na lang panalipod sa ilang propetang butbuton. So man dili ikatandi si Birhen Maria didto sa ang Ellen G. White. Nga naman kay si Birhen Maria grabe. Gipili sa Dios, gihimong inahan sa Dios, gihimong katabang, gihimong katuwang sa gitawag og kaluwasan naghimo sa tuang Ginoong Jesucristo. Si Ellen G. White basura man. So ang mutuo pud ana ang Ellen G. White ang unahon apod nila mga basura.